ang panakip butas. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Marcos. Hindi ko na po ipi-play yung mga paulit-ulit na pangbibirada nila, panguhuli nila kay Tebes. Alam niyo po kung bakit? Ito na lang pag-usapan natin itong sasabihin ng presidente niyo. Kasi po, ginagawang panakip butas si Tebes. Gaya nung pag-promote kay Torre, gaya nung pagpaparisan niya sa cabinet. Lahat yan pantakip butas sa kahinahan. Bobo din itong taong ito eh. No? Paano gagawin pantakip butas? Eh yan si Tebes, tagal nang may warrant of arrest niyan. Tagal nang nagtatago. 'Di ba? Bakit pantakip butas? Bakit sasabihin mo presidente nyo? Yung pamilya mo nakikinabang sa mga proyekto ng administrasyon. 'Di ba? Nakikinabang sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong pamilya mong hampas lupa. Tama? O, tama talaga. May tama ka. Totoo yan. Nakikinabang ang pamilya nyo. Tapos, sasabihin mo, presidente nyo. Presidente mo rin. O, sige nga, kung talagang hindi mo kinikilala si PBBM na presidente ng Pilipinas, gumawa ka nga ng labag sa batas. Tingnan natin. Saan ka pupulutin? O, pihing na gani ng imong ulo, musamot pag yun na. Ayan ha, sa Bisaya, pihing, hindi pantay yung ulo nito ni Uli. Kaya pati yung kanya mga reaksyon, hindi rin po pantay. So, huwag mo sabihin fake news ako. Tingnan mo naman yung ulo mo, may ano yun? May parang butas dito. Parang hinog na mangga ba, pag pinisil mo, babaon yung ano mo, pinlalaki mo. White Tiger, shoutout sa iyo ah. Oh. Ayan ha, huwag kalimutan mag-like sa ating live ngayon. Ako. So, tuloy natin to. Ni Marcos. Ginagawang trophy po si Tebes. Kaya hindi ko na po ipi-play yun. Kasi gusto Huwag mo nang i-play si Tebes. Ha? Huwag mo nang i-play sa channel mo. Bakit? Hindi mo kayang bigyan ng reaksyon. Bobo ka eh. Bobo ka. Kaya hindi mo talaga kayang bigyan ng reaksyon. Kaya huwag mo nang i-play, maawa ka sarili mo, bobo ka. Ha? Annabelle, yeah! Salamat po sa palike dyan, ha? Bobo ka talaga. At tanggapin mo yun. Saksak mo sa baga mo yan. Totoo yan. Ha? Isaksak mo sa baga mo. Kasi, wala eh. Pag binigyan mo ng reaksyon yung kakampi nyo, mabuboring kayo kasi wala namang, wala eh. May warrant. O, paano mo didepensahan yan? May warrant yung tae. Tao. O, sige nga. Anong gagawin mo? Di mo kaya. Hindi ka kasi namin ka-level eh. Tae ka lang. O, tuloy. Talaga nilang ipahiya lang si Tebes para magbukas Hindi sila. papahiya si Tebes. Kailan ba pinahiya si Tebes? Kailan ba? Nakita nyo ba sa mga balita pinapahiya si Tebes? Eh, ang ganda pa nga ng trato ng NBI sa kanya. 'Di ba? Sabi nga ng nanay ni Tebes, salamat NBI at napakaganda ng pagtrato niyo sa anak ko. Oh, alin yung pagpapahiya doon? Eh, ibig sabihin, mas magaling ka pa sa nanay. Si Oli po ito, manyakol. Sabi nga ng nanay ni Tebes, pinasalamatan pa yung BI dahil maganda yung proseso. Yung maganda yung paghuli, hindi man lang sinaktan, 'di ba? Kumbaga, tinratong tao, kahit hindi siya tao. Oh. Tapos ngayon, magrereklamo ka. Pinapahiya si Tebes. San banda? Sipain kita dyan pag umpog. Alam mo, sarap yung pag umpogin ni Bayad Bay. Oh, promise. Tatanga tong mga putong lupa na to, no? Mga laman lupa. Oh. Pinapahiya daw po si Tebes. San banda? Oh. Sipain kita ngayon dyan, eh. Alam mo, ganyan yung mga mahihinang nilalang. Yung mga Ganyan mga mahihinang nilalang mag-isip. Lalo na pag hindi pantay yung ulo. Ha? Kung ano-ano mga sasabihin sa kanyang live. Pag hindi pantay yung ulo, ay ganyan po mag-isip. Hindi mo naman pinapahiya yung tao, ay binabaliktad. Pinapahiya daw. Bobo ka kasi. Tatanga-tanga talaga to, no?
mahihinang tao. Di ba na meron kayong kaibigan ang hilig mamahiya? Yung kumukuha sila ng lakas na pinapahiya ang ibang tao. Defense mechanism po yun. Oh. Kung hindi Kumukuha sila ng lakas para ipahiya yung ibang tao. Si Digong, mahilig magpahiya sa ibang tao. Pati mga mahihirap, minumuran niya. Sabi nga ni Digong, mamatay kayo sa gutom. Sinong sinabihan? Mga jeepney drivers. Mahilig magpatawa, pero inaapakan yung mga maliliit na tao. Pinapahiya yung mga maliliit na tao. Yan yung amon yung nagre-relax ngayon sa dahil. Si Oli po yan, Oli. Oli Manyak. hindi mo kayang mag-angat ng sarili nang hindi nagbababa ng ibang tao. Yan Wow, sana all. Yung amo mo kaya? Sana all. po ay kahinaan inside. Kahinaan ng karakter, kahinaan ng personalidad. May ads pang kupal, oh. Kaya nga pinaano dun Talagang pinauulit-ulit pa ng mainstream media. Malamang nautusan sa itaas na ipahiya si Tevez. May malamang nautusan na ipahiya si Tevez. Teka lang. Sino nga ba yung nag-survey? Yung Pulse Asia? Na nabayaran ng 620,000? Pulse Asia? Anong ginawa ng Pulse Asia? Naging False Asia. Yung survey po noon, mataas si Sara, si PBBM nandito. Yun pala, bayad ng 620,000. Ano sabi ni Sara? Tigil nyo na yung liga. Nagsayang lang kayo ng budget. Bakit? Magtatanong ako sa'yo, Sara. Bakit may papatigil yung mga liga? Bakit? Pag may yung mga activity sa piyesta, bakit ipapatigil? O bakit? Dahil kukurakutin mo ba? Pangbayad mo ng survey? Nagtatanong lang ako. Tinatanong lang kita. Lustay. Nagtatanong lang ako. Lulustayin mo ba? Nabuang na ning... Ay, nako po. The former Representative Arnie Teves, is now back in the... Tagaan nyo na po ito sa bato, ha? Pag sinabing False Asia na po yan. Hindi nakakapanipaniwala yung mga survey niyan. Kasi ang ginawa po pala nila, survey lang talaga na nasa utak nila. Hindi naman sila nagpunta dun sa mga bahay-bahay para mag-survey talaga. Wala po silang ginawa. Ano lang, yung katang-isip lang. Pambihira naman talaga. Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Guzmao during Yan, nahuli na po si Tevez sa Timor-Leste at dinala na dito. Anong pa-effect yan? Bakit may pa-speech kang ganyan? Diba? Marcos, eto tanong ko sa'yo. Mahuli mo si Tevez, mahuli mo si Roque. Ang Pilipino, gutom pa rin. Mataas Mahuli mo si Tevez, mahuli mo sino nga yung bayot? Ang Pilipino, gutom pa rin. Ako nga, gutom nga ako ngayon totoo. May pambili naman ako, pero gutom pa rin ako ngayon. Bakit? Ayaw ko pang kumain Ang kagutuman, nandyan lang yan, di mawawala yan. Kahit sino pang maging presidente ng Pilipinas, gutom talaga ang tamad. Lalo na pag mga DDS. Diba? Tingnan mo yung ang tawag yan? Yung panahon ni Digong. Bakit kaya todo malasakit dito si Marcoleta kay Sara Lustay? Nandiyan siya nanalo Diyan. Feeling ko, nagpapalakas. Baka may binabalak. Bakit? Eto sa panahon ni Digong, milyon-milyon talaga yung nagugutom. Totoo yan. Milyon-milyon. Pero sa panahon ni PBBM, may magutuman yung mga tamad na lang. Kaya mo yung mga DDS na mga gutom, nag-e-effort, pumila para makakabili lang ng 20 pesos per kilo na bigas. Mga tamad yun. Pero tingnan mo, nakikinabang sila sa project ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sino ba itong tumatawag? Ay, mamaya,
taas pa rin ang presyo ng bigas. Malayo sa 20 pesos. Mahuli mo lahat ng Duterte vloggers, wala ka pa ring infrastructure. Mahuli mo lahat ng kaibigan ng Duterte, wala pa ring trabaho. Ang mga negosyante nag-aalisan. Naka-blacklist pa tayo sa Amerika, sa ibang bansa na magtutur, na mamamasyal dito sa Pilipinas. Ano ang ginagawa mo para halimbawa ako'y isang hikahos. Ano ang pakinabang ko? Mahuli mo si Tebes, mahuli mo si Roque, maikulong mo ang mga Duterte vloggers, maikulong mo si BP Sara, lahat na lang ng kalaban mo, ikulong mo. Ano ang pakinabang namin doon? Ano ang maidudulot niyan sa mahihirap? Higit sa lahat sa mahihirap. Tataas ba ang may trabaho? Bababa ba ang presyo ng bigas at gasolina? Binigyan mo ng pansin yan. Yung sinabi ni Chanco, wala kang statement na nagkabayaran para sa proyekto, para pumirma ng impeachment. Ang daming nangyayari sa Pilipinas, wala kang statement. Kaya nakakainis, ginagawa nyo lang trophy si si Tebes eh. Hindi naman na kailangan pusasan pati paa. Hindi naman kailangan ipakita pa na mayroong yung nakaganyan. Hindi naman kailangan ipakita pinahuhuli pa ulit-ulit ng media. Because you are weak, you need to put down people. Because you are inefficient. Yan ang totoo dyan, Marcos. During the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, and that Timor-Leste was ready to send Tevez back to the Philippines. So this is Yan ang sinireklamo ng abogado ni Tebes, no? Humingi pa sila ng habeas corpus. Wala na, binitbit na dire-diretso, no? At ito ay merong naging hindi umanong posibleng kapalit, ex-deal, dahil gusto maging member ng Timor-Leste sa isang organisasyon at hindi po pwedeng may tatangging bansa. So nung nagpunta si BBM doon, ang sabi, di umano ng iba, posibleng nagkaroon ng deal doon at ang kapalit si Tebes. Kasi tandaan nyo, ang Timor-Leste, alam naman kung nasaan si si Tebes, matagal nang nandiyan dyan. Bakit bigla-bigla nagbago? Diba? Alam nyo, nung pumunta ron si Marcos, biglang iba eh. No? So, yun ang sinasabi na gusto nila maging miyembro ng organisasyon na ito at yun ang ginamit na ex-deal ni Marcos. At may nakapagkwento nga rin sa akin na bago mabiyak ang UNITEAM, ang sabi sa akin ay hindi naman ganyan ang pag-uugali ni Marcos before going to US. Yung first time niya pumunta ng Amerika, nung siya ay presidente na. Pagbalik dito ni Marcos, ang sabi, iba na. Iba na ang tono niya sa SMNI, iba na ang tono ng gobyerno kay Pastor Kibuloy, iba na ang tono ng gobyerno ng administrasyon niya kay BP Sara, biglang switch. Kaya nakakapagtaka itong galawan ni Marcos. Ano ang deal? Kasi hindi po pwedeng bigla na lang nagbago ng isip ang Timor-Leste. Ay, hindi pala pwede rito si Tebes. Ay, delikado pala ang Timor-Leste kay Tebes. Wala namang ginawang krimen si Tebes nung nandoon siya. Ano? So, ayan mga pre, no, pasensya na, may tumawag lang. Importante lang kasi yun, no, sinagot po natin. Ayan etong si Uli talaga, wala talaga, baluktot po talaga yung mga pinagsasabi nito ni Uli, no. Oo, wala po sa ayos. Oo, talagang one-sided po siya, pero nandun siya sa kasinungalingan, no. Ako mga pre, no, one-sided din po ako. Oo, pero ako po, tinitingnan ko po kung ano yung tama at mali. 'Di ba? Siyempre, doon tayo sa tama, 'di ba? Okay lang na maging one-sided ka, doon ka lang sa tama. Pero ito may tama na to eh. Itong tao na to eh. O tuloy natin. Marcos ang nagbigay ng pagbabago. Na ngayon ay bigla na lang pinahuli si Tebes. Tagal nang may warrant yan. Tapos sasabihin mo, bigla na lang pinahuli si Tebes? Bobo talaga. Ang tagal na pong may warrant yan, ng Tebes na yan. Nagtatago na nga sa ibang planeta yan eh. Tapos ngayon, bigla na lang pinuhuli. Tanga ka ba? Bobo ba yung nanay mo? Tanga ba yung tatay mo? Namana mo ba yung kabubuhan nila? Di ba nagtatanong lang ako. Huwag kang mabubuisit. Bigla na lang daw pong pinuhuli si Tebes. Tandaan po natin, basta mga miyembro ni Kibuloy, miyembro ng mga DDS, ang pinagtatanggol po niyan, mga kriminal. Mga
Mamamatay tao ang pinagtatanggol ng mga hayop na to. Oh. Diba? Patuloy natin. Ang tagal-tagal niya ron, di ba? Hindi kami bata para maniwala sa kwento nyo. Yun na nga yung problema eh. Hindi ka na bata, pero isip bata ka pa rin. Oo. Hindi ka na bata. Matanda ka na, may bulbul ka na. Pero, ang laman ng utak mo, ay talagang mas matindi ka pa sa isip bata. Yun yung masakit dyan eh. Yun yung masakit dyan, yung maging isip bata ka, pero may bulbul ka na. Oh. Diba? Tama naman ako. Oh. Pero mag-like muna kayo dyan. Libre pong mag-like. Joy Marcos, shoutout to tuloy natin. Yung gawing trophy ang tao. Kayo ni Torre, huwag nyong gawing trophy ang pagpapahuli sa mga kalaban. Eh, kalaban na eh. Basta lumabag ka sa batas, magiging trophy ka. Oh. Yan yung katotohanan dyan. Tanggapin nyo yan. 2 tilang yan. Tanggap-tanggap. 3 pala. Tanggap-tanggap. Tanga ka. Oh. Magiging trophy yan. Kung ako lang yung pulis, patangin na, gawin kong trophy yung paghuli talaga sa mga kriminal na yan. Oh, pagbabariling ko pa sa paayan, pahihirapan ko muna. Oh, pero hindi natin papatayin. Pahirapan lang natin. Tanga talaga, no? Grabe. Would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Guzmão of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure Wait lang, may ads lang. all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and Arnie Teves to face justice. Ano mo, Marcos, medyo may mali ka dyan sa sinabi mo. Baka Lahat namang nang maririnig nyo kay Pangulong Bongbong Marcos, mali eh. Oh, wala na kayong tamang nakita. nakakalimutan mo. Tanong mo sa asawa mo, abogado yun eh. An accused is considered innocent until proven guilty. Wala pang napapatunayan sa korte. Yes, Kaya, wala pang napapatunayan sa korte, pero tandaan mo rin, tanga ka. Ang pagtakas sa problemang nagawa mo, ang pagtakas sa warrant of arrest, ay sign of guilt yan. Oo, hindi pa napapatunayan na guilty siya. Pero ang pagtakas, ang pagtatago sa batas, ay sign of guilt yan, tanga. Oh. Basic. Tanga-tanga talaga, grabe. Oh. kaya huwag yung pagbintangan na mananagot si Tebes or kailangan niyang harapin ng hustisya. Wala pa pong husga ang korte. Hindi pa nga nagsisimula sa katunayan. So kayong mga politiko na mahilig manggipit at laging sasabihin ay hustisya at ang mga media na magpaparatang parati na kala mo ay convicted na, pakiaral lang please. Mag-aral ka rin. Ha? Anong tingin mo sa taong nagtatago sa batas? Sign pa lang yan ng pagiging guilty. Eh alam niyo naman yung utak nating mga Pilipino, pag tumakas ka sa kasalanang ginawa mo, guilty ka. Oh, yun yung nasa isip ng mga Pilipino. Hindi mo mapipigilan yan. Tama? Tama ba? Eh, bobo kasi ito eh. Tuloy. Inosente po hanggat hindi napapatunayan. Yung may utang ka, estate tax law. At sinabi, ikaw ay may utang at final and executory iyon, pwede mong tawagin na kriminal. Sinabi ng korte, halimbawa may utang ka, estate tax. At sabi ng korte, final and executory, yun po yun. Pero hanggat walang sinasabi ang korte ng ganon, inosente pa po. Wag pa tayo Inosente, huwag ka lang magtatago. Pag may warrant ka, harapin mo. Ganun lang ka-basic yun. 'Di ba? Parang si De Lima. Oh. Inakusahan nga siya ng tao eh. Inakusahan nyo nga siya eh. 'Di ba? Kahit malinis na yung tao, nakalaya niya, sasabihin nyo pa rin, may kasalanan pa rin. Korte ka ba? Oh. Yun na lang yung isipin nyo. Nakalaya na yung tao, pinalaya na, tapos sasabihin nyo, ba't pinalaya yan? Guilty yan na. Bobo. Dumating po napunta sa state tax,
Hindi naman yun yung topic. Paka-ipokrito at maglinis-linisan dito. Okay? Ito lang sa akin, Marcos. Magkaroon ka ng accomplishment, hindi base sa mga kalaban sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment. Magkaroon ka ng accomplishment, hindi base sa kalaban sa politika. May accomplishment naman yung administrasyon na. Ang dami. Yung 20 pesos per kilo na bigas. Yung malakondo na mga pabahay. Oh. Ano pa ba? Yung, ano ba yun? Yung walang gutom kitchen. Okay, first lady yun. At marami pang iba. Oh, hindi naman nakadepende sa kalaban yun ah. Talagang kay Pangulong Bongbong Marcos yun. Oh, ano pa ba? Rowena Kilaton, shoutout ko ah. Ang dami. Pero, anong binabalita nyo dyan? Magtatanong pa nga kayo dyan minsan eh. Ano bang nagawa ni BBM? O, di ba yun mga komento nyo? Tanga talaga. Grabe, no? Alam mo, Oli, mag-sponsor ako ng utak sa'yo. Kasi mas matalino pa yung aso kumpara sa'yo. Promise. Promise. Palitan na lang natin ng utak ng aso yung ano mo. Wala eh. Labo. Nang walang koneksyon sa politika. Magkaroon ka ng accomplishment na walang koneksyon sa mga Duterte. Sa madaling salita, lehitimong programa na nararamdaman at napapakinabangan ng taong bayan pagkagising niya. Nararamdaman sa hapagkainan. Oo, walang problema. Yung, di ba yung proyekto ni Digong noon? Yung build niya. Yung tulay na bumagsak. Napakinabangan ng mga Pilipino yun. Dami pang nag-disgrasya eh. Nakinabang sila no, na-disgrasya no. Oh, galing, lupit ng tatay mong nagre-relax sa dahig ngayon. Grabe. Nararamdaman ng bawat pamilya. Yung mga ginagawa mo, Marcos, walang silbi sa Pilipinas. Walang silbi sa Pilipinas. Walang silbi sa Pilipinas. Okay. Wag kang wag kang bumili ng 20 pesos per kilo na bigas ha. Wag kang bibili. At syempre, lalo na yung San Juanico Bridge. Pinagawa ni Marcos Sr. yun. Huwag kang dadaan doon ha. Huwag kang dadaan doon. Place lang, Oli. Huwag kang dadaan doon sa San Juanico Bridge. Baka ilaglag ka ng mga doon, kaluluwa. Dadaan-daan ka doon ha. Wala daw pong silbi yung nagawa ni Pangulo. Walang silbi sa inyo kasi yung amo nyo, yung nadidiin. Oo. Bagong Pilipinas na kasi, tama na yung pagnanakaw, mabibisto ka lang. Walang kaibigan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hudas ka, magnanakaw ka, manlulustay ka, may kalalagyan ka. Tama talaga. Tuloy natin. Ang silbi niyan para sa inyo lang. Magbago na kayo. Kung gusto nyo maboto sa 2028, ikaw at ang iyong grupo, gumawa kayo ng lehitimong ikadadali ng buhay ng mga Pilipino. Ikabubusog ng mga Pilipino. Madali din naman yung buhay sa Davao City. Alam mo, sa Davao City, madali din yung buhay. Oo. Libre po yung doon, swimming pool. Hindi mo na kailangan mag-upa pa, magrenta. Kusang baha na yung darating sa'yo. Tapos, sa Bisaya pa, lamingon ka ba? Walang kain-kain ba? Pag may baha doon, tulog ang mga Duterte. Walang tulong na darating sa mga Dabawenyong binaha. Pero ang sigaw ng mga Dabawenyo, Duterte lang malakas. Pero pag panahon ng baha, biglang naglalaho ang mga Duterte. Malakas tumakbo. Ay, naka pa. Takbo! Mga bay, takbo na ibaha! Ay, naka. Tuloy. Oy, mag-like kayo dyan ha. Ayaw niyo mag-like? Nag-like kayo dyan. Naku po. Tuloy. Kasasaya ng Pilipino. Hindi yung huli dito, huli doon, huli dyan. Walang warrant. Papasok dito. Mali ang warrant. Manghuhuli dito. Tanga talaga gumagawa ng kwento. Kailan ka pa nakakita ng walang warrant hinuli? Sa panahon ni Digong, oo. Kahit wala kang warrant, papasukin ka sa bahay.
Eh ngayon, kumpleto Ricardos ngayon. May proseso, hindi binabypass yung batas ngayon. Sa panahon ni Digong, walang batas-batas yan. Bobo yung presidente nun eh. Oh, dahil sa kabubuhan niya, ayan, napunta sa dahig. Lahat pina-pass forward, lahat minamadali. Pagdating sa bigas na 20 pesos, ayaw madaliin. Flood control projects, palpak pa rin. Ayaw madaliin. Kailangan, minamadali pala yung 20 pesos per kilo ng bigas. Sana pwedeng i-fast forward yung pabilisin yung pagtubo ng palay, Yung magtatanim ngayon ng palay, sana isang buwan lang pwede nang i-harvest agad. Di ba? Madaliin daw sabi ng tanga. Tatagulan na po. Kahapon nga, habang natutulog ako, naririnig ko, lakas na ng ulan. Malakas ng ulan. Habang natutulog siya, naririnig niya, malakas yung ulan. Pero pag ako po'y nakakatulog, hindi ko na naririnig yung ulan. Nakakatulog na ako Bakit ganito tong tao na to? Teka lang. Subukan niyo matulog kahit gano'n pa kalakas yung ulan. Pag kayo'y nakatulog na, marinig niyo pa ba yan? Nakadroga to siguro. Tangina. Gising habang natutulog. Ay! Naku po. Kahapon, ano pa? Problema ka na naman dyan sa flood control project. Yan ang asikasuhin mo. Huwag tama na muna politika. You will not win. Wala nang politika, tapos na. Ha? Grabe, tuloy natin. In this politics by doing politics. Gusto mong manalo? Ikaw at ang kaalyado mo? Get back to work. Hindi kayo puro politika. Galing ng bugaw mag-advise, ha? Yung bugaw nag-advise. Anyway, yun lang yung kay Oli. Next topic po tayo, mga pre. And syempre, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating live ngayon. Okay? Libre pong mag-like, ha? Like po tayo dyan.